Sa Sunset College, parehong pinatawag sina Joe at Lewan at inusisa ng husto ng opisyal. Matapos makuha lahat ng impormasyon, sinabi ng opisyal na, umalis na lang kayo. Paglabas nila, sobrang bagsak ang loob ni Lewan, iniisip kung bakit parang lahat ng tao gusto siyang patayin. Doon siya tinanong ng ating bida kung bakit galit na galit ang kapatid niya sa kanya at bakit todo-todo ang pagsubok nitong patayin siya. Ipinaliwanag ni Lewan na halos hindi na sila magkasundo ng kapatid niyang si Mubi mula nang mamatay ang panganay nilang kapatid. Abala si Mubi sa paghawak ng negosyo ng pamilya kasama ang ama nila, samantalang siya mismo ay namuhay ng magaan at walang iniintindi. Nagtaka si Joe kung bakit kailangang patayin siya ng kapatid kung hindi naman ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Sabi ni Zuan, hindi raw ito dahil sa mga mababaw na bagay na ganoon. Pinilit pa ni Joe na ipaliwanag pa, at sinabi ni Zuan na maghanap sila ng mas pribadong lugar para pag-usapan iyon, baka may mga especially iya sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, makikita nating nagkalat ang mga lata ng cola at nasa dorm na ni Joe sila. Naiinis si Joe na pinagmumuko ng kaibigan niyang basurahan ang kwarto niya. Sinimulan ni Zuan ang usapan sa tanong kung alam ni Joe ang kaibahan ng mga nilalang batay sa level. Ipinaliwanag niyang nahahati ang mga ito sa mortal, legendary, epic, at mythical. Mas mataas ang level, mas malaki ang agwat ng lakas. Sa huli, sobrang laki ng pagitan ng mortal at mythical na parang langgam lang ang mortal kumpara sa mythical. Sabi ni Zuan, sa kabila nito, paano nga ba napatay ng mga mortal class ang pinakaunang mythic class creature? Sabat ni Joe na documented na iyon sa mga libro, matapos ang 3 araw at gabi, napatay iyon ng orihinal na 6 na epic heroes ng Federation. Pero binara siya ni Zuan at sinabing puro kwento lang iyon. Kahit 100 epic heroes, hindi kakayanin iyon, lalo na 6 lang. Ang totoong dahilan daw kaya natalo ang mythical creatures ay dahil may mythical symbiotic creatures din ang mga tao. Halos matulala si Joe sa narinig at hindi niya maintindihan kung paano sila magkakaroon ng mythical pets kung hindi pa nila napapatay ang mismong mythical creature na pinagmumulan ng itlog. Ipinaliwanag ni Lewan na iyon ay isang God-bestowed gift. Ibinunyag niyang may isang nilalang o puwersa na nagkaloob ng kapangyarihang makapatay ng mythical creature sa 6 na bayani noon. At ang kapangyarihang iyon ay nasa anyo ng larvae ng isang mythical creature. Sabi ni Joe, parang chismis lang iyon at wala namang pruweba. Pero sinabi ni Zuan na totoo iyon, ang Federation mismo ang nagtatag ng isang top secret department para itago at kontrolin ang lahat ng ginawa ng 6 na bayani, kaya hindi alam ng karamihan. Dagdag pa niya, ang departamento nila ang namimili ng mga taong bibigyan ng God-bestowed gift, tulad ng ginawa noon. Doon na nagsimulang mag-isip si Joe kung totoo nga ba ito, kahit medyo duda pa rin siya kung bakit sinasabi sa kanya ni Lewan ang lahat ng ito. Pero biglang nag-click sa isip niya ang lahat. Tinanong niya si Lewan kung totoo ba talaga ito. Proud na inamin ni Playboy na totoo nga at sinabi niyang siya ang pinili ng ama niya bilang unang tagapagmana ng God-bestowed gift sa pamilya nila. Ang tanging paraan lang daw para makuha ng kapatid niyang si Mubi ang karapatan ay kung mapapatay siya, si Lewan. Kinabukasan, makikita natin si Bluehead na mahimbing na natutulog habang si Joe ay abala sa cellphone. Naalala niya ang babala ni Zuan noong gabi na mag-ingat siya dahil ilang beses na niyang binaygo ang mga plano ni Mubi sa pamamagitan ng pagliligtas kay Zuan. Baka siya naman ang ipapatumba nito. Lahat ng ito ang nagtutulak kay Joe na mas magpursige pa sa laro para lumakas. Sobrang ganado siya na maglaro kaya biglang lumabas ang system window na may notification na gutom na ang silver-winged mosquito niya. Naiinis si Joe at napamura sa system, tanong kung alam ba nito kung gaano kamahal ang isang symbiotic egg. Pero sa huli, napagtanto niyang wala siyang magagawa kundi pakainin ito kung gusto niyang lumakas ang alaga niya. Ang tanging paraan para makakuha ng mga itlog ay ang patayin ang mga halimaw na nanginginig sa takot kapag nakikita si Joe na papalapit na may pulang mata. Sa college, nagsisiksikan ng mga estudyante para panuurin ang footage ng laban kahapon kung saan madaling natalo ng grupo nila ang halimaw. Hangang-hanga ang mga estudyante sa legendary creatures ni Lan, lalo na at balita nilang nasa ordinary level lang ito. Kahit si Joe na parang support role lang ay nakuha ang respeto ng marami.
Iniisip ng iba na kung hindi lang sila pinagtaksilan ng pangatlong kasama nila, baka nasira nila ang core ng Lotus. Buzzing din ng mga babae tungkol sa laban, lalo na't ang gwapong-gwapo raw si Lewan habang nakikipaglaban. Lumapit sila kay Wei Yang, na kapatid ni Lewan, at tinanong kung pwede ba niyang ipakilala sa kanila ang kuya niya minsan. Pero si Wei Yang ay abala sa panunood sa sarili niyang love interest, walang iba kundi si Joe. Ngumiti siya habang pinapanood si Joe sa video, halatang enjoy na enjoy sa palabas. Sa Federal Investigation Unit, tutok na tutok ang buong team sa footage ng laban ni Joe Wen. Sobrang namangha sila kung paano niya naiwasan ang lason ng Poloka at pinatumba ito sa isang suntok lang. Sabi ni Lisa, hindi kayang ipaliwanag ng physical skills lang ang ganong galaw. Hinala niya, gumagamit ito ng isang high-level na key spell, pero idinagdag niya na ayon sa mga tala, matagal nang nagsasanay si Joe Wen ng bitter meditation, na hindi naman talaga cutting edge. Sumang-ayon ang senior investigator sa obserbasyon ni Lisa pero may idinagdag pa siyang mas misteryosong detalye. Ikinwento niya na noong nasa Gida province siya, minsan niyang nasulyapan ang kakayahan ni Joe Wen. Noon, may bahagyang jade na kintab ang balat nito, isang palatandaan na nagsasanay siya ng bitter meditation. Pero ngayon, tuluyan nang nawala ang kintab na iyon, na maaaring ibig sabihin ay iniwan na niya ang pagsasanay na iyon. Tinanong ni Lisa kung sa tingin ng senior investigator ay tumigil na sa bitter meditation si Joe Wen matapos ang mahabang taon ng dedikasyon, at kung gayon, sino kaya ang nagbigay sa kanya ng mas mataas na level ng key spell na pumilit sa kanya na talikuran ang nauna. Saglit na natahimik ang matanda, bago niya binanggit ang dalawang pangalan na agad pumasok sa kanyang isipan. Una, ang pamilya Ang, at pangalawa, si Jing De Oxen. Alam naman natin na si Jing De Oxen ang nagbigay sa ating bida ng chi technique na tinatawag na The Lost Immortal Sutra. Ramdam na ng matanda na humihina ang sarili niyang teknik, na ibig sabihin lang, ginigising na ng ating bida ang sarili niyang kapangyarihan. Sa headquarters, ipinaliwanag ng senior na kamakailan lang ay nagkita si Joe Wen at ang kanyang madrasta na si Wang Lan. Kahit pa binigyan siya nito ng bagong chi spell, kulang pa rin ang oras para matutunan ito agad. Kaya kung tatanggalin sa listahan ang pamilya Ang, tanging si Jing De Oxen na lang ang tunay na posibleng pinanggalingan ng bagong kapangyarihan. Inutusan ng senior si Lisa na sampahan ng kaso si Joe Wen bilang kasabwat ni Jing De Oxen, at agad na mag-apply ng cross-district arrest warrant, dahil panahon na para harapin nila ang ating bida ng harapan. Agad namang pumayag si Lisa at binuksan ang system window kung saan agad niyang in-access ang buong profile ni Joe Wen. Sabik na siyang hulihin ito at ipalasap sa kanya ang dapat. Tinanong naman ng babae kung paprotektahan pa rin ng pamilya ang si Joe Wen sa kolehiyo. Siniguro sa kanya ng senior na kapag nakuha nila ang warrant, wala nang dahilan ng pamilya Ang para ipagtanggol siya sa ilalim ng batas federal. Bukod pa roon, dahil parehong si Ang Chansuo at Ang Jin ay nilalansi si Joe Wen, malinaw na ayaw nila siyang lumaban para sa God-bestowed gift. Marahil, hindi naman talaga nila layuning protektahan siya mula sa simula. Pagkatapos, makikita natin muli ang ating stepsister na tila nag-aalinlangan habang nasa harap ng apartment ni Joe Wen. Nakatayo lang siya roon, nagbabalik tanaw sa mga alaala. Naalala niyang tinanong niya ang kanyang ina kung bakit si Joe Wen ang pinili bilang kandidato ng God-bestowed gift. Aminado siyang may talento ito, pero hindi sapat ang talento para magtagumpay. Isa pa, adik ito sa video games, palaging nakatutok sa cellphone kapag may pagkakataon. Pero doon sinabi ng kanyang ina, isang napakagandang babae na may kaakit-akit na katawan, na desidido na siya sa kanyang desisyon at mas pipiliing makipagtalo kaysa baguhin ito. Sa kasalukuyan, lalong naiinis ang dalaga. Gusto niyang patunayan sa ina na mas magaling siya kaysa kay Joe Wen. Sa huli, nagdesisyon siyang kumatok sa pinto, pero bago pa man niya ito magawa, si Joe na mismo ang nagbukas, nakatutok pa rin sa laro niya. Tumagal pa ng ilang segundo bago niya napansin na si Ang Jin pala ang nasa harap niya. Ipinaliwanag ng arroganting stepsister na lihayti mo ang sun shooting spell at pwede niya itong gamitin kung gusto niya. Naguguluhan si Joe kung ano ba talaga ang pakay nito, kung nagyayabang lang ba siya ng spell o may iba pa. Sa isip niya, kahit gusto niya man itong gamitin, hindi niya ito mapag-aaralan dahil hawak na niya ang Lost Immortal Sutra.
Tinanong siya ng babae kung nagdududa pa siya, at kung oo, ipakita na lang daw ang flash drive sa kanilang ama at siguradong makukumpirma yun. Napabuntong hininga si Joe at tinanong kung bakit niya ito ibinigay sa kanya. Sumagot ang dalaga na para patunayan na mas magaling siya kaysa sa kanya. Tinanong rin niya kung hindi ba nasaktan ang damdamin nito nang talunin siya sa high school. Ngumiti lang si Joe at sinabing hindi naman, sa katunayan, humanga pa nga siya sa kanya. Lalo itong ikinainis ng dalaga at ipinaalala sa kanya na ipinahiya siya noon sa harap ng maraming tao, kaya may dahilan itong gustong makabawi. Sinabi pa niyang nakita niya ang kakayahan ni Joe sa Lotus Pond at naniniwala siyang mararating nito ang legendary level pagkatapos ng 3 buwan ng pagsasanay gamit ang sun shooting spell. Pumayag siyang gamitin ito ni Joe, pero pagkatapos nyon, lalabanan niya ulit ito. Tinanong na lang ni Joe kung pwede bang sumuko na lang siya at tanggapin ang pagkatalo. Pero lalong naasar ang dalaga at sinabing hindi siya pwedeng umatras, kailangan niyang lumaban ulit. Galit na ito at litong-lito kung bakit ang lalaking ito pa ang pinili ng kanyang ina. Sa huli, iniabot niya kay Joe ang ilang chick crystals bilang pabuya, sinabing pwede niya itong kunin kung gusto niya, pero hindi na siya magiging banayad sa susunod. Tahimik lang si Joe habang iniisip na ang dalaga ay isang talentadong babae na kinikilala ng Federation at nakaabot sa legendary level sa edad na 13. Hindi niya moari kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan nitong labanan siya. Halatang wala pa rin siyang ideya na siya ang tunay na napili bilang kandidato ng God-bestowed gift ng pamilya Ang. Gayunpaman, kinuha niya ang mga basura na iniwan ni Li Xuan kagabi, naglabas ng basura, at bumalik sa paglalaro. Nakatutok pa rin siya sa screen at matindi ang aksyon, mukhang sa wakas ay natalo na niya ang Lotus Buddha Flower at nakuha ng kanyang ant skeleton ang Buddha Heart Lotus Egg. Mabilis niyang kinuha ang itlog mula sa kanyang alagang insekto habang medyo kinakabahan siya nang buksan ang stats tab. Naalala niya ang sinabi ni Lewan na ang symbiotic heart ng Buddha Heart Lotus ay napakakapakipakinabang. Samantala, gutom na ang kanyang silver-winged mosquito larvae at mawawala ito kung hindi niya ito mapapakain agad. Napabuntong hininga siya, unang nagdesisyon na pakainin muna ang maliit na hayop. Pagkapindot niya sa button, nagsimula itong mag-evolve, nababalutan ng maliwanag at makukulay na liwanag. Kinakabahan si Joe habang umaasang lalaki ang larvae pero sa huli, nadismaya siya nang makita niyang ganoon pa rin kaliit ito. Napakain na niya ito ng 2 ordinaryong symbiotic eggs, pero larvae pa rin ito. Naisip niya kung mas mahina ba ang epekto ng ordinaryong symbiotic eggs para sa mga legendary na hayop. Mahirap makakuha ng legendary symbiotic egg at kahit ulit-ulitin pa niyang labanan si Skeleton Knight, sobrang baba ng drop rate kaya mukhang aabutin siya ng habang buhay bago makakuha ng isa. Humiga siya sa kama, unang nagmumuni-muni. Naalala niya na kailangan pa niyang harapin ang kapatid niya, at kung hindi siya makakaabot sa legendary level sa loob ng 3 buwan, yari siya. Sumagi rin sa isip niya na dahil sa Lost Immortal Sutra, hindi pa rin niya ma-practice ang sun shooting spell. Wala pa rin siyang ideya kung paano gumagana ang sutra at paano siya uusad. Habang pinagmumura niya ang malas niya, biglang may kumatok. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang pamilyar na mukha ni Gowi Yang. Tinanong ni Joe kung anong kailangan nito at sabi ni Gowi na nandito siya para humingi ng tawad. Agad na nagduda si Joe kung ano ba talaga ang pakay ng pagbisita. Nagpatuloy si Gowi sa pagsasalita, sinabing wala na dapat alitan o away sa pagitan nila at nais lang niya nakalimutan ang lahat ng galit at makipagkaibigan kay Joe. Tinanggap naman ni Joe ang alok ng pakikipagkaibigan at sinabing isasara na niya ang pinto dahil nasa kalagitnaan siya ng laro. Pero pinigilan siya ni Gowi at sinabing may isa pa siyang gustong sabihin. Dinala siya ni Gowi sa isang lugar at ipinakilala siya sa kaibigan niyang si Hiang, sinabing dinala niya si Joe dito. Ngumiti lang si Hiang bilang pagbati at nagpasalamat kay Gowi. Bigla na lang gumalaw si Hiang nang napakabilis na halos hindi makita ni Joe. Sa isang iglap ay nasa harap na niya ito sa anyo ng halimaw na nilalang. Pero kalmado lang si Joe at sinabing kung gusto talaga ni Hiang makipaglaban, mas mabuting sa arena na lang para walang gulong mangyari dito. Ngumiti si Hiang at pinalis ang anyong halimaw, unti-unting naglaho ang madilim na pulang nilalang. Pinuri ni Hiang si Joe sa pagiging kalmado at matalim ang isip.
Habang nawawala ang madilim na hugis, makikitang dumating si Hiang kasama ang dalawa niyang tauhan. Humingi siya ng paumanhin sa naunang kay Abangan at nagpakilala bilang Hu Hiang. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at agad inimbita si Joe na sumali sa kanilang team para tulungan silang pabagsakin ang Bloodstripe Buddha Heart Lotus. Mukhang hindi pa tuluyang nawasak ang core ng bulaklak noong nakaraang beses kaya buhay pa rin ito. Tinanong ni Joe kung bakit siya ang pinili. Ipinaliwanag ni Hiang na pinag-aralan niya ang video ng laban nila kontra sa Buddha Heart Lotus. Kahit magaling si Lewan, mas kahanga-hanga raw ang utos at pasya ni Joe. Tinukoy niyang marami pang mas malalakas kaysa kay Lewan sa academy pero ang talagang mahalaga sa laban nila ay ang pagiging mapanuri ni Joe at kung paano niya nahulaan ang posisyon ni Lewan at nalabanan ang Poison Toad sa tamang oras. Dagdag pa ni Hiang, kung hindi sila ipinagkanulo ng kanilang ikatlong miyembro, siguradong sila ang nanalo noon. Sinabi rin niyang hindi naman kailangang labanan mismo ni Joe ang Lotus, gag-abay lang siya at mamamahala ng mga symbiotic pets mula sa sidelines. Sa kabila ng lahat ng paliwanag at paghimok, tumanggi pa rin si Joe. Sa isip niya, mas abala pa siya sa pag-iisip kung paano talunin ang boss sa laro niya kaysa mamuno sa mga mayayabang na singers. Halos nakalkula na niya kung paano matatalo ang Lotus at plano niyang gawin ito mag-isa. Hinimok pa siya ni Gowi na pag-isipan ito dahil si Hiang at ang dalawa pa ay nasa legendary level sa academy, isang malaking tulong kung sasali siya. Pero matigas ang ulo ni Joe at tumanggi ulit na lalo pang ikinagalit ni Gowi. Naisip ni Gowi na kung hindi lang dahil kay Hiang, hindi niya kakausapin ang nakakainis na bagitong ito. Pero pinigilan siya ni Hiang at sinabing huwag muna magmadaling tumanggi si Joe, tinanong niya kung ano ang gusto nito at sinigurong kaya nila itong ayusin kung makatuwiran ang hiling. Humarap si Joe sa kanila at ikinagulat ng dalawang goons nang sabihin niyang gusto niya ng legendary symbiotic egg. Halatang na si Gowi Yang sa sobrang kapal ng mukha ng junior nila pero kahit naiinis. Matatag ang tindig ni Joe at masaya pang sinabi na sasali siya sa team kung bibigyan siya ng legendary symbiotic egg. Lalong na si Gowi at naging mayabang, hinawakan niya si Joe sa kwelyo at sinabihang huwag itong masyadong mapagpilit dahil ang papel lang nito sa partnership ay ang trabaho niya lang ay pamunuan ng mga symbiotic pets, at hindi raw ito sapat para sa isang legendary egg na hinihingi niya. Pinakalma naman ni Xuan si Gowi at sinabi na nasa kanila naman iyon kung gusto ba talaga nilang ibigay ang hinihingi ni Joe. Kung hindi, walang sama ng loob. Biglang sumingit si Hiang at tinanong si Joe kung may partikular ba siyang requirement para sa legendary symbiotic egg na gusto niya. Nagkibit-balikat si Joe at sinabing wala naman siyang espesyal na hinahanap. Gusto lang talaga niya ng legendary egg para pakainin ang alaga niya, bagamat hindi na niya ito sinabi ng malakas. Pagkatapos ay inihagis ni Hiang ang isang itlog kay Joe at tinanong kung ayos na ba iyon. Halatang natuwa si Joe Wen sa alok at wala ng ibang hiningi pa, dahil libre siyang binigyan ng legendary symbiotic egg, sobra na iyon para sa kanya. Iniabot ni Hiang ang kamao para mag-fist bump bilang formal na kasunduan at agad naman itong tinugon ni Joe, pinal na nilang pinagtibay ang deal. Habang naglalakad sila palayo, tinanong ni Gowi Yang ang kaibigan kung bakit ganoon kadali nitong ibinigay ang Flaming Toxic Bee symbiotic egg. Hindi raw niya maintindihan kung bakit ganoon ang tiwala nito kay Joe Wen. Ipinaalala ni Hiang na pagkatapos niyang mapanood ang video ng laban nila kontra sa Lotus, pakiramdam niya ay may espesyal kay Joe, parang sanay na itong lumaban sa Lotus noon pa. Medyo nabigla si Gowi Yang sa narinig pero tumalikod na si Hiang at sinabing huwag na itong mag-alala, parte na ng deal ang itlog, parang insurance na lang ito para sigurado silang hindi sila mabibigo. Pagbalik ni Joe sa kanyang kwarto, tinawag niya ang kanyang winged mosquito. Paglabas ng maliit na nilalang, pinakita niya rito ang legendary symbiotic egg na nakuha niya. Walang patumpik-tampak, pinakain niya agad ang itlog sa alaga niya. Biglang nabalot ito ng isang higanteng kumpol ng aura at apoy habang nagsisimula itong mag-evolve. Pagkatapos ng matinding liwanag, lumitaw ang mosquito na mas malaki na, may matalim na berdeng mata, tila karayom ang pangsaksak, at pangkalahatang mas malaki kaysa dati. Natuwa si Joe sa nakita niyang evolution, halatang nag-merge ang katangian ng Flaming Toxic Bee dahil parehong insekto ang dalawa. Tiningnan niya ang stats at napansin niyang wala na ang larva tag, ganap na itong mature.
Pero ang talagang nakagulat sa kanya ay kung gaano kataas ang stats nito, halos lagpas na sa limitasyon ng isang legendary creature. Bukod pa rito, nakakuha ito ng bagong skill na tinatawag na Magic Light Sting na kayang maglabas ng mahabang high-speed energy sting na kayang tumagos sa target na kalaban. Napangiti si Joe sa kanyang bagong evolve na alaga, dahil sa mga upgrade na ito, kumpiyansa siyang kaya nitong talunin ng Bloodstripe Buddha Heart Lotus. Agad siyang nagpatulo ng dugo sa screen para tawagin ang kanyang Blood Avatar kasama ang bagong upgrade na Winged Mosquito. Walang sinayang na oras, pinakawalan niya agad ang mosquito para umatake sa Lotus. Hindi naman ito papayag na basta tamaan lang, kaya agad itong lumikha ng Crimson Substance para subukang patalsikan ang mosquito mula sa ere. Pero napakabilis ng mosquito, halos hindi na makita. Habang lumalapit ito, isang hibla na lang ang layo ng matalim na kuko nito mula sa mata ng bulaklak. Ngunit sa isang iglap, lamusong ang tusong lotus sa tubig para makaiwas, iniwan ang mosquito na nagtataka kung saan ito napunta. Bigla, may napansin ang mosquito na umaakyat mula sa ilalim ng lupa, tangkang sorpresahin ito ng lotus mula sa ibaba. Pero mabilis na nakaiwas ang mosquito sa mga mapanlinlang na petals at nakatakas agad. Pagkatapos ay bumalik ang mosquito sa pag-atake at pinabilis pa ang bagsak nito gamit ang Silverwing attack, diretsyong tina-target ang bulaklak. Sinubukang harangin ng Lotus ang atake gamit ang Crimson Substance, pero hindi pa tapos ang mosquito. Mabilis itong umikot pabalik at pinilas ang Crimson Barrier gamit ang matalim nitong pakpak. Nainas ang Lotus at sa wakas ay sumabog ito, ibinunyag ang isang palakang nasa loob gaya ng nakita rin sa totoong laban. Tulad ng inaasahan, nagsimulang magtapon ng malagkit at madulas na putik ang palaka sa mosquito. Pero mabilis na nakaiwas ang alaga ni Joe at agad gumanti gamit ang Sting Attack, isang matalim at pulang karayom na diretsyo sa target. Parang lobo itong pumutok ng tamaan, at isa pang sting ang tuluyang sumire sa core ng Lotus, nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Habang unti-unting nawawala ang usok, siniguro ng mosquito na kunin ang kristal mula sa nagliliyab na labi. Samantala, nanunood si Joe na tila hindi makapaniwala kung ganoon na talaga kalakas ang skill ng mosquito niya. Bumalik ang kanyang alaga dala ang premyo sa bibig at agad isinuka ang demonic crystal ng Lotus. Walang sinayang na oras si Joe at agad kinuha ang pulang kristal. Pakiramdam niya, ang chi fighting skill ng Bloodstripe Buddha Heart Lotus ang susi para makapasok siya sa maliit na Buddhist temple. Inabsorb niya ang kristal at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang epekto sa totoong buhay, parang naglalagablab na init na sinusunog siya mula sa loob. Pero tiniis niya ang sakit na parang isang tunay na mandirigma.